Hi guys! Welcome to Jill in Can. So for today's video ay nandito ako ngayon sa aming indoor. Pero nandito tayo facing or nasa likod ko yung balcony. So dahil malamig sa labas, kahit napakaganda ng araw, tirik na tirik, parang kala mo yung nasa pag nag-outing ka tapos may balcony yung tinitirhan nyo, di ba? Parang ang ganda, parang feeling mo yung nasa Boracay ka, may outdoor, ganyan. Pero ito, sunny lang siya, pero malamig yan, guys. So, kanina, galing akong school. Pag uwi ko ay -11 yung temperature, pero sunny siya. So, magpasalamat tayo dahil may araw. So, malaking bagay talaga, guys, dito yung araw. Yun, guys. So, anyway, ang gusto kong i-share sa inyo, guys, ay ngayon nga ay February at ngayon, ang ika-6th month ko dito sa Canada. Okay, so 6 months na ako dito, guys. So, gusto kong update. Ano na nga ba yung nangyari? Sa loob ng 6 months ko dito, okay pa ba? Kaya pa ba natin, guys, ang laban na ito? So, unang-una sa lahat, ay nagpapasalamat din ako na nandito na kami sa Canada dahil alam nga natin na recently, ang daming mga announcement na nangyari ang IRCC na binigay sa mga incoming international students. Kung nangyari yon sa panahon namin, ay siguro isa din kami sa katulad sa mga iba na nag-iisip-isip pa or baka mag-setback muna tayo, step back muna tayo dahil paano ba natin ma-achieve ito dahil tumaas yung proof of funds, yung mga ganong bagay at yung mga instead na regular postgraduate diploma or certificate lang ang kukunin ay nagiging masteral pa, no? So, which is more costly at more preparations needed. Yan. So, dahil nga sa mga bagay na yan, ay nagpapasalamat din kami bilang family na nandito na kami ngayon, guys. So, talagang, guys, kung tandaan nyo lang, kung if it's meant for you, it will come talaga. Or, sometimes, kailangan natin mag-wait when the time is right, no? The Lord will make it right for us. Yan. So, ngayon guys, na 6 months na nga tayo, ay maraming salamat sa lahat ng pagsusupport nyo dito sa YouTube channel ko. At I know na it's not easy then for me na makapag-upload dahil tayo ay student. International student tayo dito, full-time international student. At meron tayong part-time job dito sa Canada. At syempre, mommy din tayo of 5. At wife din tayo sa isang husband na napaka-supportive. Yan. So guys, ano nga ba ang mga accomplishments natin for the past 6 months dito sa Canada? So unang-una ay nandito kami sa aming tirahan na ito na meron kaming narirentahan na 3-bedroom apartment na may 1.5 bath at okay naman ang location dahil dyan lang yung school ng anak ko at yung practicum site ko ay 5 minutes walk, ay 7 minutes walk, so parang 2 minutes drive at yung work ko naman ay 6 minutes drive away. Yan, so at yung grocery naman ay nandoon lang, so we are in a very good location. So however, ito lang, malapit ito sa lahat ng mga kailangan namin. Yung school ko lang yung malayo dito, but okay lang yun kasi mag-isa lang naman ako. Ako lang naman yung travel. At least for all the kids, nandito na yung kailangan namin lahat. Yan. So, simulan natin guys. Bukod sa, nandito na ang aking family na workout namin within 6 months na madala namin si Celestia dito dahil siya nga yung isa sa mga huli namin na napapunta dito sa Canada. So, we've been through a process at minsan hindi nga ito naging madali para sa amin, na malayo din siya para sa amin. But, finally, and we are thankful na nandito na nga siya sa Canada. So, ano pa nga ba guys ang mga na-accomplish natin? So, ngayon ay February at natapos ko na ang aking fall term. Yes! At maganda naman yung mga grades ko. Na-survive ko yung fall term. Nagkaroon tayo ng mga new friends. At nagkaroon din ako ng paggalaw ng aking brain cells. Yan. So, sa mga reflection paper, sa mga activities na ginagawa namin, ay talaga namang makakapag-isip-isip ka rin, guys. No? So, kailangan natin pagalawin yung ating brain cells pagdating sa mga homework na yan na binibigay sa atin.
At syempre, nag-enjoy din tayo doon sa ating fall term na yon. At ngayon nga ay nasa winter term na ako ngayon guys. So ito na yung second term ko sa Northwest College. Ang program ko ay Disability Studies at ngayon ay nagpa-practicum na ako. Yan. So, yan ang isa sa mga nagawa natin. Nalampasan natin ng isang term. Isa pang gusto kong i-share sa inyo guys ay in the Philippines, wala pa akong teaching experience. Although graduate ako ng Child Development and Education, minor in Special Education. Although hindi ko siya na-practice in formal school setting, ay wala rin akong license, hindi rin ako licensed teacher in the Philippines, pero pagdating ko dito ay in-acknowledge yung aking transcript, yung aking diploma as early childhood educator, at ngayon ako ay nabigyan ng level 1 child care certificate assistant. So ang ibig sabihin nito guys, kapag meron kayo nito sa Philippines, no, yung background nyo ay nasa teaching or meron lang kayong teaching units na nakuha from the Philippines, ay makakakuha kayo ng level of certification dito. So, meron yung level 1, level 2, and level 3. At ang bawat level na to, pag nagamit nyo yan sa work, ay merong top up yung government, no, sa bayad sa inyo. So, ibig sabihin, from the basic pay, meron kayong additional pay from the government, mga $2 or ganyan. So, parang if ever 18 nyo, magiging $20 per hour nyo or more. So, depending on the rate and yung depending sa rate at sa a few moments later. Depending sa rate at sa experience ninyo. At yung title na ina-applyan nyo rin dito. However, yung level 1 certificate ko, sa ngayon, hindi ko pa siya nagagamit kasi noong nag-apply ako sa aking current job ngayon ay wala pa akong certificate na yon at hindi pa ako qualified sa ibang jobs na may naghahanap ng level 1. So, na-hired na ako doon at since okay lang naman din sa akin na to gain muna the experience ng dito as Canadian worker, ay kinuha ko na din yon kasi syempre wala naman talaga akong work experience in the Philippines. So, kailangan ko din yung work experience. Diyan, meron din tayong first aid certificate. Kailangan din natin yun guys dito, especially if we are working with children or with the vulnerable sector, yung mga may disabilities, yung mga old age, yung mga ganyan. So, kailangan yan natin guys. So, ayan, meron akong mga ganong certificate na sa Philippines, ang hirap-hirap kunin ito, pero dito, 1 day lang, tapos yung mga test, hindi naman siya ganon kahirap. Tapos yung mga demo, kung nakaka-relate yung mga nasa field of healthcare and other related services na kailangan ng first aid, napakahirap sa Philippines kumuha nito. Talagang i-value mo. Although dito, yes, we value this kasi although 1 day lang siya at napaka easy lang, no, hindi masyadong pressure yung pagbibigay nila ng certification dito. Yeah, so kasi kailangan din to pagka tayo ay maghahanap ng mga jobs tungkol sa mga gantong field, sa mga health-related or sa mga kung kailangan sa mga education, sa mga school settings, ganyan. So far, we are surviving. Paano kami nakaka-survive na ako ay full-time student, mommy, at may part-time job din ako. Although yung part-time job ko, hindi ko naman na-fulfill yung 20 hours kasi nga, meron akong school, tapos baka hindi kayanin ng katawan ko. So, ang hours ko na nagagawa ay less than 20 hours, pero okay lang sa akin yun. Less than 20 hours in a week. Yan, so okay na sa akin yun. As long as I gain the experience, at syempre, kahit konting allowance lang ng aking income, no, meron akong kikitain kahit papano. So, at dahil dyan, paano ba natin ito na ma-manage? So, dahil 4 yung mga malalaki kong kids, so, hindi pa naman sila ganun kagaling magluto, but in other things, like aalagaan si Celestia, so may nag-aalaga, meron tayong yaya dyan, meron tayong tagalaba, meron tayong taga-tupi, may tagalinis ng bahay, so may tagahugas ng plato, ganyan, at higit sa lahat, yung ating daddy ay
nagkaroon ng isang magandang milestone dito sa Canada, guys, kasi marunong na siyang magprito ng itlog at bacon. At nakapagluto na rin siya ng pork chop. Yan. So yung mga ganong bagay, at naghuhugas na rin siya ng plato, guys. So, dito sa Canada, talagang naghahati-hati tayo ng mga gawaing bahay. Kasi syempre, kung busy yung isa or yung dalawa, so dapat meron tayong mga division of labor para madali yung ating life. Although, it's still challenging, especially sa time kung may mga ginagawa tayo. But, kailangan natin itong gawin, guys. At saka para matuto din yung mga anak natin, no? Although, minsan, mahirap utusan. Siyempre, ganyan talaga pag may mga teenagers tayo. Pero, makukuha din nila yan. Yan. So, yan kami nakaka-survive dito, guys. Kahit walang assistance ng anyone from outside. Yung dati, meron kaming helper sa Philippines, no? So, para may dahil ako yung naghahatid sundo sa mga anak ko, tapos pag uwi ko, dapat may makapag-assist para makapagluto for the dinner. So, dito wala yon. So, management na lang. Minsan, maaga na yung lulutuin ko para pwede ng lunch, dinner, or for the next day ay pwede pa rin at pambaon na din. Yun. So, ganun, guys. Ganun yung ginagawa natin dito sa bahay. At higit sa lahat, guys, yung mga kids naman ay nag-i-enjoy sila dito sa school. So, minsan late din sila magising. Pero meron din akong anak na sobrang excited, maaga nagigising, hindi ko na kailangan gisingin. So, gigising na siya ng kusa at kusa na sila na pupunta ng school. Dahil nga, yun nga yung sinabi ko sa kanila na hindi ko na sila agad-agad maaasikaso. Kung ako din ay minsan maaga din akong umaalis. So, ngayon, nasa school sila, yung dalawa maaga umuwi, pero yung isa pagdating dito, yung senior high school, sabi niya may dance daw sa school, pero hanggang 3:30 lang. Hindi ko alam kung anong klaseng dance yun. Pero bumalik agad siya, nag-change outfit ng formal, parang pang church yung nakapolo, necktie, ganyan. So, pumunta siya doon for the dance. Yan. So, yung natitira na lang na parating ngayon na anak ko ay yung dalawa na dito nag-school, yung aking junior high school. So, maya-maya ay parating na sila. At ngayon, si Celestia naalagaan ng Ate Sofia. Yan. Dahil ngayon, in a few minutes, ay pupunta na rin ako ng work, guys. So, 3 o'clock until 7:30 yung work ko. Tapos, Saturday, bukas, 9:30 up to 2:30 naman yung work ko. Yan. So, ganun yun, guys. At sila na bukas bahala sa breakfast nila. Tapos, sabi ko, maglabas sila. Yun. So, tutupiin na rin nila yun. Ayan. Kasi wala nang time si Mami. Isa pa, guys, ngayon nga nakita natin na maaraw. Nalampasan natin yung extreme weather condition na nangyari nung January. 2 weeks lang naman yung nag-last, pero sobrang lamig, -40, -40 to 45. So, napaka-extreme weather. Kung napanood yung aking vlog na yon, ay balikan nyo, tignan nyo kung anong itsura ng sobrang lamig na yan. Although, hindi pa rin siya ganun kasing snowy, katulad ng mga previous years. Ito yung parang pinaka-less snow nila this year. I mean, for how many years? Ito yung pinaka-konting snow, pero ito yung mataas na negative temperature or mababang negative temperature. Yan. So, yun, kita nyo rin, guys, meron na kaming kotse. So, ito ay second hand lamang. Panoorin nyo rin po yung vlog na yon tungkol sa ating kotse. At meron din kaming life insurance, no? For, yan, kailangan natin yan. Kahit nagsisimula pa lang tayo dito, in anything na pwedeng mangyari, we are insured. Yan. So, isa pa, guys, ay in my experience, in my practicum sa work, so enjoy naman, guys, no? Yan. So, minsan lang, pag nandun tayo, siguro kung palagi na tayong nasa labas, lagi tayong nasa work place natin, na palagi tayong makakausap ng mga tao, palagi tayong nag-i-English, minsan nakakapagod mag-English. Yan, pero nakaka-enjoy naman, guys. So, English only tayo dito, natututo tayo mag-survive with English only. Pero marami namang mga Filipino dyan, pag nagpunta ka sa mall, sa mga establishments, restaurants, maraming mga Filipino that they can assist you at pwede naman makipag-usap sa inyo ng Filipino. So, yan yung maganda dito, guys, na kahit nasa ibang bansa ka, maraming mga Filipino at hindi mo pa rin makakalimutan yung salitang Filipino dahil marami tayong makikita at makakausap ng mga Filipino dito. Yan. So,
moving forward, dahil nalampasan natin yung ating 6 months dito sa Canada, ay we are moving forward with so many plans. Well, simple lang naman yung mga plano natin for this coming months, no? Dahil spring, summer na breaks, so I'm hoping na magkaroon po ako ng full-time job dito sa Canada. At paano namin gagawin yan? So, unang-una, pinipray din namin na makahanap na rin si hubby ng kanyang full-time job here in Canada. So, meron pa rin siyang work from home, but we are still waiting for his full-time job. So, pag kami na yung dalawang nag-work ng full-time, paano na si ating baby Celestia? So, we are also planning for a support from a family member na pwedeng pumunta dito sa Canada. Yan. So, we're looking forward po yung mga ganyang plano natin ngayong upcoming month. So, itong spring, summer. Yan. So, yung school ko ay mag-e-end this April. Ayan. So, kailangan May, sana po ay makahanap tayo ng full-time job. Kasi ito yung time na yung mga international students ay nagpo-full-time para makaipon, makapandagdag sa tuition para sa fall term. At syempre guys, sana din ay magkaroon na ako ng driver's license. So, kailangan ko yan kasi kailangan ko na mag-drive na din na paano kung may work na si hubby, kailangan ko na rin mag-drive on my own para hindi ko na siya kailangang antayin or pwede na kaming umalis together with my kids, katulad ng sa Philippines na ako na yung nagda-drive. Yan. Tapos, moving forward for the next school year, ay ang mga movement din ng aking mga anak. So, meron tayong from junior high school, merong lilipat ng senior high school. So, lilipat siya ng school. At bibisitahin natin yung school na lilipatan niya. At meron naman akong from senior high school, ay mag-move out na ng senior high school. So, paano kaya ang case na ito? Dahil siya ay magiging 18 years old na this year. So, usually, yung mga high school dito ay hanggang 18 years old lang. So, alamin natin guys kung saan siya pwedeng mag-stay or mag-aral since hindi pa siya pwedeng, syempre kung magiging college siya ay magiging international studies. Ang title, magiging international student ang kanyang title, katulad ko, at ang tuition nun ay mahal din. So, hanapin natin guys, o alamin natin, babalitaan ko kayo, ano yung, o saan siya pwedeng magpunta in replace or habang hindi pa siya nagka-college. Yan, so tingnan natin guys. So, in the next few months, yan, abangan natin guys yung mga ano pang pwedeng mangyari sa amin dito sa Canada. At always stay tuned guys, pati sa mga updates ng mga IRCC. Alam ko na maraming pagbabago. Just comment down below kung ano yung mga questions nyo or kung ano yung mga naging plans nyo rin or yung mga nangyari sa inyo noong mga first few months nyo dito sa Canada. I'm sure it's very exciting. Talagang exciting kasi ngayon, alam nyo guys, masaya-masaya pa rin kami kapag lumalabas kami kahit sobrang malamig. Masaya pa rin kami guys na ang less nung yung stress na hindi ka ma-stress sa traffic, hindi ka ma-stress sa init ng traffic. Yung parang alikabok, pagod na pagod ka. Although after work, pagod ako. Pero pagod ako because of the work lang. Pero wala nang ibang factors na nagpapagod sa akin. But yung work lang. Hindi katulad sa Philippines na napagod ka na, sumakay ka ng tricycle, sumakay ka ng ganun, nagantay ka ng FX napakahabang pila. So, yung mga ganong mga pangyayari na nagantay ka ng Grab kung hindi mo alam kung kailan i-accept yung Grab mo. So, yung mga ganong bagay, guys, na nagpapastress. Tapos, pupunta ka ng palengke, yung mga ganon. So, dito, guys, we feel so, medyo less stress. Although, syempre, normally, we still have yung mga bagay na iniisip namin. Syempre, especially financially, meron pa tayo mga pinagtatrabahuhan, mga kailangan nating bayaran na pinag-iwanan natin sa Philippines. Kaya tayo nakarating dito kasi syempre, meron tayong mga kautangan na kailangan bayaran, guys. So, ngayon guys, nandito kami sa Canada, pero hindi ibig sabihin na mayaman na kami. No? So, bilang mga international students, mga bagong dating dito sa Canada, tayo guys ay parang nandito pa tayo sa tinatawag na low income family, no? So, yung
naka-designate pa rin tayo sa mga low income since yung income natin ay hindi pa naman ganun kalaki. Actually, it's not even enough for our basic necessities, yung mga sinisweldo namin dito. Kasi syempre, nagbayad kami ng malaking tuition, tapos nagpamasahe kami papunta dito, and yung mga monthly expenses namin. So, kung mapanood nyo yung aking vlog about the cost of living for 2024, please do watch it para malaman nyo magkano talaga yung ginagastos namin. And also, imagine, part-time pa lang naman yung work ko. So, parang pandagdag lang ng grocery yung aking sweldo. Yun guys. So, yun ang ating life for the last 6 months. At we are looking forward to a very wonderful years ahead in Canada. And I would like to thank all of you guys for subscribing and for watching my videos. We still want to share, kaya andito tayo ngayon guys para sa inyo nga. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to guys, please consider subscribing and please like and comment below kung ano may sabi nyo tungkol sa aming experience dito. And yun lang guys, dahil ako ay papasok na sa work. I'll see you in my next vlog. Bye!